ang pinakadominanteng PBA team noong 80s at maituturing na isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng liga. Ang ikatlong koponan na nakasungkit ng Grand Slam at nananatiling isa sa pinakamaraming tagahanga. Sila po ang 1989 San Miguel Beermen. Sila naman po ang tampok natin ngayon sa pagpapatuloy ng ating PBA Trivia. Pero bago natin umpisahan ang kanilang kwento, kilalanin muna natin ang kanilang mga naging magigiting na manlalaro. Elmer Reyes, Franz Pumaren, Ato Agustin, Alfie Almario, Bobby Jose, Jeffrey Graves, Samboy Lim, Alvin Teng, Ricardo Brown, Tonichi Ituri, Ives Dignadice, Hector Calma, Ricky Cui, Ramon Fernandez. Dati po sa PBA ay mayroon 3 komperensya kada taon. Ang una ay tinatawag na Open Conference kung saan may isang import ang kada team. Sinundan ito ng All Filipino at ang huli naman ay ang Reinforced Conference kung saan muli silang makakakuha ng import, nga lang ay may height limit na ito. Bago pa man pumasok ang taong 1989 ay 2 kampyonato na din ang napanalunan ng koponan ng San Miguel. Itong taon din nangyari ang isa sa pinakamalalang injury sa kasaysayan ng liga. Pagpasok ng 1989 ay may kakaibang determinasyon ang koponan ni Coach Norman Black. Nagbalik import ang former NBA player na si Michael Phelps para sa Open Conference at winalis ng SMB ang elimination round na may kartadang 10-0. Ipinamalas ng team ang kanilang magandang chemistry at nagresulta naman ito sa kanilang sunod-sunod na panalo. Kagaya ng inaasahan, pinangunahan ng kanilang import ang kanilang kampanya at nag-average ito ng 31 points per game, habang ang 4-time MVP naman na si Ramon Fernandez ang naging pundasyon nila sa depensa, rebounding at naging leading local scorer. Pagpasok naman ng semifinals ay nakuha nila ang top spot at hinarap ang koponan ng Shell sa finals. Nabentahin naman ang kanilang multi-awarded import na si Bobby Parks na nag-average ng nakakagulat na 52 points per game. Katulong niya ang rookie na si Benji Paras. Youth versus experience ang naging labanan at naging pukpukan ang kada game. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang championship experience ng mga magseserbesa at tuluyan na nga nilang tinapos ang finals sa kartadang 4-1 at sinungkit nga ang 1989 Conference Championship. Pagpasok naman ng All Filipino ay namayagpag ang sophomore team ng Pure Foods sa pangunguna ng star forward nilang si Alvin Patrimonio at sentrong si Jerry Codinera, at tinapos nga ang elimination round na may 9-2 win-loss record na sinundan naman ng San Miguel na may 8-3 sa pangunguna ni El Presidente at ng on-court leader nilang si Hector Calma na kapwa naman nag-average ng double digits kada laro. Patuloy na naging maganda ang ipinakita ng parehas na koponan sa semifinals na naging daan naman upang itadhana silang magtapat sa finale ng All Filipino Conference. Sa Game 1 ng kanilang labanan ay binigla ng Pure Foods ang San Miguel nang talunin nila ito sa score na 120-112 at kitang hirap si Don Ramon na tapatan ang lakas ng katawan ni Jerry Codinera. Ngunit sa sumunod na laban ay dinaan ng San Miguel sa bilis ang laro sa tulong ni Samboy Lim, Agustin at Calma, habang si Fernandez naman ang tumikada ng scoring para sa kanyang koponan at nagtagumpay silang itabla ang laban. Kaparehas na estratehiya naman ang ginawa ni Coach Norman Black at walang naging sagot ang veteranong coach na si Baby Dalupan, kaya naman 2 sunod pa uling kinuha ng San Miguel ang panalo at nangangailangan na lamang sila ng isa pa para tapusin ang serye. Ngunit hindi naman basta-basta nagpagapi ang mga hotdogs at naipanalo nila ang Game 5 sa isang makasaysayang overtime game sa pangunguna ni Patrimonio na bumuslo ng 37 points. Pagpasok naman ng Game 6 ay tila ayaw ng pahabain ng SMB ang laban at tuluyan na nilang idiniin ang kanilang lamang sa pangunguna ni Elmer Reyes na gumawa ng 25 points laban sa 31 ni Patrimonio.
Sa tulong din ng mga forward ng San Miguel na sina Alvin Teng at Ives Dignatice ay nahirapan ng malalaki ng kalaban at tuluyan na nilang nasungkit ang pangalawang kampyonato. Isa na lamang upang makamit ang inaasam-asam na Grand Slam. Pagpasok ng huling komperensya ay malaking banta ang nakaabang sa harap ng San Miguel. Nandyan ang halimaw na import ng Ginebra na si Carlos Briggs na nag-average ng 62 points per game. Nandyan din ang Mr. 100% na import ng Alaska na si Sean Chambers. Sa elimination round ay muling nanguna ang dating nagtapat sa finals na San Miguel at Pure Foods na parehong may kartadang 6-4 win-loss record. Ngunit nagkaproblema ang San Miguel sa kanilang kasalukuyang import na si Keith Smart at minabuti nilang palitan ito bago sila tumulak pa semis. Napili naman nila ang dating NBA player na si Ennis Watley upang ipagpatuloy ang kanilang kampanya. Kagaya ng inaasahan, muling nakapasok ang San Miguel sa finals matapos talunin ang Alaska sa semis at sa pagkakataong ito ay makakaharap nila ang crowd favorite na Añejo Ram na mas kilala ngayon sa tawag na Ginebra. All-out war ang naging serye at binigyan ng magandang laban ng Añejo ang San Miguel sa tulong ng kanilang best import na si Carlos Briggs, ngunit sadyang determinado ang koponan ni Coach Norman Black at kada laro nga ay iba't ibang mga manlalaro niya ang pumuputok. Bagay namang nahirapan ang mga bataan ni Coach Sunny Jaworski na malaman kung sino sa kanila ang pagtutuunan ng pansin. Nagtapos ang finals na isa lamang ang naipanalo ng Añejo at tuluyan na ngang nasungkit ng San Miguel ang 1989 Grand Slam. Pangatlo lamang ito sa kasaysayan ng liga sa likod ng Crispa Redmanizers. Mula noon ay lalong hinangaan at kinatakutan ang koponan ng San Miguel Beer, isang kultura na dala-dala nila magpasa hanggang ngayon. Maraming hindi malilimutang alaala at kaganapan ang taon na ito na nakatatak na sa libro ng Philippine Sports. Kayo mga kabasketball, ano ang mga kwento at hindi nyo malilimutan na alaala ng PBA Year 1989? I-comment nyo lamang sa baba ng video para naman sa kaalaman din ng iba pa nating mga kabasketball. Manatili pa rin naka-tune in at mag-subscribe at huwag nyong kalimutang i-turn on ang notification para lagi kang updated sa mga bagong labas nating PBA Trivia. Hanggang sa muli!